Buksan nyo, putang ina, ang kipot! Ganito ka-emosyonal ang mensahe ngayon ni US President Donald Trump para sa rehime ng Iran. Ang tinutukoy ay ang nakaharang na kipot ng Hormuz na binigyan ni Trump ng deadline para buksan at magtatapos na ito sa Lunes, ika-6 ng Abril. Sa Iran, sinabi nilang walang planong buksan ang kipot at tinanggihan ang ultimatum ni Trump. At ngayon, si Trump na 2 beses nang nagpalawig ng kanyang mga deadline at sa bawat pagkakataon ay lalo pang pinatindi ang mga banta, ay ininsulto ang Iran na nagpapakita ng isang uri ng pagkadesperado. Kasabay nito, kinukontra ni Trump ang sarili niya. Ngayon naman ay sinabi niya na inaasahan niyang malagdaan ang kasunduang pangkapayapaan kasama ang Iran sa loob ng susunod na 24 na oras at sinasabi niyang maganda raw ang takbo ng mga negosasyon. Dagdag pa niya, ipaparanas niya sa Iran ang impyerno sa Martes. Mukhang tinutukoy niya ang malawakang pambobomba sa mga pasilidad ng enerhiya. Samantala, hindi nagpapakita ang Tehran ng anumang palatandaan ng kahandaang makipagkasundo at sa halip ay inihayag na ang kipot ng Hormuz ay mananatiling sarado magpakailanman para sa mga bansang itinuturing nitong kaaway. Ang pangalan ko ay Alexi Pecci. Tara't pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento ninyo. Mga kaibigan, kung nais ninyong suportahan ang YouTube channel na ito, pwede kayong magbigay ng donasyon o maging sponsor sa pamamagitan ng bayad na subscription. Paano ito gagawin? Nasa video description ng lahat ng link at detalye, pati ang suportahan ng channel ni Alexi Pecci. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo, magiging lubos akong nagpapasalamat sa anumang suporta ninyo. At mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pecci News, ang link ay nasa description din ng video na ito. Kaya ngayon, malinaw na nagpakita ng pagkadesperado si Donald Trump at naging emosyonal siya. Kasi ang kanyang ikatlong deadline at ultimatum para sa Iran ay hindi gumana. Nagbanta si Trump na bubombahin ang mga planta ng kuryente at tulay ng Iran simula Martes kung hindi bubuksan ng rehime ng Iran ang kipot ng Hormuz. Mahalagang malaman na sa Lunes, Abril 6, magtatapos na ang 10 araw na palugit na itinakda ni Trump para sa Iran. Binalaan niyang bobombahin ang mga pasilidad ng enerhiya, tubig at langis kung walang kasunduan sa pagbubukas ng kipot. Unang nagbigay ng ganitong ultimatum at deadline si Trump noong ika-21 ng Marso na nagtakda ng 48 oras para sa pagpirma ng kasunduan. Kalaunan, pinalawig pa ni Trump ang sarili niyang deadline ng 5 araw at pagkatapos ay pinalawig ka ng 10 araw at sasabihin ko na ng maaga, maaring hindi ito ang huling pagpapalawig. Sa buong panahong iyon, hindi nagpakita ang Iran ng senyales na papasok sa kasunduang pangkapayapaan o bubuksan ng Strait ng Hormuz. Pero ilang beses na ring sinabi ni Trump sa publiko na may produktibong negosasyon siya sa bagong rehime ng Iran. Ayon sa Tehran, palabas lang ito, inakusahan si Trump ng pagpaplano ng krimen sa digmaan at nagbanta ng ganting pag-atake sa infrastruktura ng Israel at iba pang bansa sa Persian Gulf. Handa ang Iran na bombahin ang mga planta ng kuryente at mga planta ng desalination sa mga bansang nasa Gulf. Iniulat na sa nakalipas na 10 araw, nagsagawa ang US at Iran ng hindi direktang negosasyon sa tulong ng Pakistan, Egypt at Turkey para makamit ang kasunduan sa tigil putukan kapalit ng pagbubukas ng Strait of Hormuz. Sa ngayon, wala pang malaking progreso ang naabot at kahapon ay sinabi ng mga source na tuluyan nang napunta sa dead end ang mga negosasyon. Sa huli, nang hindi gumana ang panibagong ultimatum at mukhang walang plan B si Trump, naghisterya ang Amerikanong presidente. Naglabas ngayon si Trump ng hysterical na mensahe. Ito ang kanyang sinabi. Martes ay araw ng mga planta ng kuryente at tulay sa Iran, sabay-sabay lahat. Walang ganito sa Iran. Buksan nyo na ang kipot, putang ina. Mahasira ulo kayo o mamumuhay kayo sa impyerno. Bahala kayo. Purihin si Allah. Iniulat ng Al Jazeera na opisyal ng tumugon ang rehime ng Iran sa hysterical na pahayag ni Trump at sinabing hindi bubuksan ang Strait of Hormuz. Isang mataas na opisyal ng Iran ang nagsabi sa Al Jazeera na bubuksan lang ang kipot kung babayaran ng Iran ng mga kompensasyong pandigma para sa pagdaan ng mga barko. Iran. Ibig sabihin, may bayad na ang kipot ng Iran kahit tapos na ang digmaan. Pero hindi lang yon. Ngayong araw, nagbigay si Trump ng panayam sa Axios sa telepono at sinabi niyang aktibo ang pag-uusap ng Estados Unidos sa Iran at maaaring magkasundo bago ang deadline na itinakda niya sa Martes. CP, malaki ang tsansa na magkakasunduan pero kung hindi sila papayag, pasasabugin ko lahat doon.
Lumabas ang pahayag na ito matapos ang gulo habang may mga tagapamagitan sa social media. May naniniwala rin kay Trump na maayos ang negosasyon. Una, nagwala siya. Tapos sabi niya, oo, maayos naman usapan. Ang pagwawala siguro ay tanda ng tagumpay. Tama ba? Ang mga tagapagitan sa Pakistan ay di gaanong optimistiko sa kasunduan. Pero magtatrabaho sila hanggang huli para makamit kahit bahagyang kasunduan. At pansin, maaring maantala ang panibagong ultimatum ni Trump. Oo, maaring palawigin pa ni Trump ang kanyang deadline, kaya huwag kayong magulat. Paalala, nagbanta si Trump na wawasakin ang infrastrukturang mahalaga sa sibilyang populasyon ng Iran kung hindi siya magkasundo sa mga lider nito. Sa tanong ng Axios kung nag-aalala si Trump sa posibleng pinsala sa inosenteng Iranian, sinabi niya na naniniwala siyang susuporta ang mga sibilyang tutol sa gobyerno ng Tehran sa ganitong pag-atake. На ослабление режима. Цитата. Nabubuhay sila sa takot na baka iwan namin sila sa digmaan pero hindi kami aalis. Sa parehong oras, sinabi ni Trump sa Axios na ang kanyang mga sugo na sina Steven Witkoff at Jared Kushner ay nagsasagawa ng masinsinang negosasyon sa mga Iranian. Dalawang source na kasali sa negosasyon ang nagsabi na ang mga pag-uusap ay isinasagawa sa tulong ng mga tagapamagitan mula sa Pakistan, Ehipto at Turkiya, pati na rin sa pamamagitan ng mga text message na ipinapadala ng mga bansa sa isa't isa ng mga tagapayo ni Trump at ng ministro ng ugnayang panlabas ng Iran na si Abbas Araghchi. Parang kakaibang klase ng negosasyon sa WhatsApp yan. Dito nagsimulang umasta si Trump na parang si Vladimir Putin na laging niloloko. Ayon sa kanya, niloko at iniwan na naman siya. Sabi ni Trump, magandang negosasyon pero sa mga Iranian, hindi mo matatapos ito. Ilang araw lang ang nakaraan, halos magkasundo na ang US at Iran sa direktang negosasyon pero sinabi nilang makikipagkita sila sa amin matapos ang 5 araw. Kaya tinanong ko, bakit kailangan pang maghintay ng 5 araw? Pakiramdam ko hindi sila seryoso kaya inatake ko ang tulay na nag-uugnay sa Tehran at hilagang Iran. Iniulat ng mga negosyador na sinusubukang magkasundo ng mga ministro ng panlabas na ugnayan ng Pakistan, Ehipto at Turkey sa mga akbang para mapalakas ang tiwala na posibleng magresulta sa pagpapalawig ng ultimatum ni Trump at maglapit sa mga panig para magtagpo. Ibig sabihin malamang na walang pambobomba sa Iran sa Martes at si Trump ay muling magpapahayag na maayos ang negosasyon sa kanya sa ikatlong pagkakataon palalawigin ang kanyang ultimatum at deadline. Sa pagtatapos ng episode, paalala lang na 3 beses pinalawig ni Donald Trump ang deadline at ultimatum kay Vladimir Putin para tapusin ang digmaan sa Ukraine noong nakaraang taon pero lumipas ang mga petsa at walang nangyari. Kabnyaktaran, sinimulan ni Trump alisin ang mga sanksyon sa Russia. Yan lang alaga ng mga ultimatum ni Donald Trump. Dito ko ilalagay ang ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, magiging lubos akong nagpapasalamat sa inyo. Maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.